What a wild ending, Adrian Nocom for the win. Sobrang ganda ng laban, mainit sa opensa ang import na Magnolia. Dinumina ang ilalim, pero grabe nga ang pinakita offensively ni Nocom. Career high sa kanyang 30-point game. So eto na nga ang unang game ngayong araw kung saan maglalaban nga Magnolia Hotshots sa Train or Shine Elasto Painters. Pareho ngang nangangailangan ng panalo ang dalawang kupunan na ito dahil sa dikdikan ng standing sa Group B. Kasalukuyan ngang mayroong record na 2 wins at 2 losses ang Rain or Shine, habang ang Magnolia naman nga ay mayroong 1 win at 2 losses. Well, to start the first quarter ay nakuha nga ni Xavier Lucero ang opening basket this game. Sa kanya naging driving layup, pero agad din naman nga yung sinagot sa kabila ni Aaron Fuller kung saan inararo lang nga niya ang depensa sa ilalim ni Hopia, pero naging cold start nga ang opensa ng Rain or Shine sa early minutes. Kaya naman nagkaroon nga ng 11-2 start ang Magnolia Hotshots na pinangunahan nga yan ni Lucero na agad nagkaroon ng 7 points sa kanyang 3 early field goals. Tumuloy-tuloy nga ang pagkontrol ng Magnolia hanggang sa midway mark. Step up na din nga dyan ang kanilang import na si Baffen na naging dominante sa loob ng paint. Umabot na nga sa double digit ang kalamangan ng Hotshots sa 5-minute mark matapos ang another basket sa ilalim ng Lucero. Nagkaroon naman nga ng 4-point shot itong rookie ng Rain or Shine ni Squahaw, pero hindi nga yun makapagbigay ng spark sa kanilang opensa. Nagpaparamdam na din nga sa opensa si Pauli sa late minutes kung saan nagkaroon nga ito ng 5 straight points. Magtatapos nga ang first frame na lamang ng 9 points sa Magnolia, 29-20. Second quarter ay dito na nga nakukuha ng Rain or Shine na kanilang rhythm offensively. Step up nga dyan coming off the bench itong si Villegas na nagkaroon ng 7 straight points sa early minutes. Nagiging agresibo na din nga sa opensa itong si Adrian Nocom, kaya naman hindi nga nagtagal ay tuloy na nga naitabla ng Rain or Shine ang score, pero hindi nga na-maintain ng Ross ang kanilang run na yan. Kumarangkada nga ulit ang opensa ng Magnolia sa halfway mark kung saan nagpaparamdam na nga ulit sa opensa itong kanilang import si Baffen na patuloy ang pagdomina sa loob ng paint. Naibalik nga ng Magnolia sa walang puntos ang kanilang kalamangan sa Ross, pero after nga niyan ay nagkaroon nga ulit ng counter itong Rain or Shine na pinangunahan ni Adrian Nocom na nagkaroon ng back-to-back 3-pointers. Naging dikdikan na nga ang labanan ng dalawang kupunan sa late minutes kung saan palitan na nga dyan ang labang ang both teams. Patuloy nga dyan ang mainit na opensa ni Nocom na panay naman ang atake sa basket. Magtatapos nga ang first half na tabla sa 56 points ang score. Third quarter ay naging maganda nga dito ang simula offensively ng Rain or Shine. Nagkaroon nga sila ng 10-2 start sa early minutes. Bigla nga ditong uminit ang outside shooting ni Quahaw na nagkaroon ng back-to-back 3-pointers. Binubuhay naman nga ni Ian Sanggal ang opensa ng Hotshots na naging agresibo sa pag-atake sa basket, pero hindi nga sila makahanap ng spark sa kanilang opensa. Natawagan pa ng flagrant penalty 1 itong si Pauli matapos siyang sikuin sa dibdib si Quahaw, pero papasok nga ang late minutes ay dito na nga nagkaroon ng counter ang Magnolia Hotshots para idikit ulit ang kanilang score sa Rain or Shine. Patuloy nga dyan ang mainit na opensa ni KJ Baffen na nakaka 31 points na so far this game. Magtatapos nga ang third quarter, tatabla ulit ang score sa score na all 81. Fourth and final quarter ay patuloy nga ang back and forth offense ng dalawang kupunan sa early minutes. Nagpaparamdam na nga ulit sa opensa itong si Villegas para sa Rain or Shine na nagkaroon ng 5 straight points. Tinawagan naman ng technical foul itong si Kaylan Chongson matapos niyang sigawan ng referee. Doon sa midway mark nga ay bahagyang nagkaroon ng slight lead itong Magnolia Hotshots. Bahagya nga dyan nagkaroon ng 5-point lead na Magnolia. Doon agad naman nga yung nabura ng Rain or Shine down the stretch. Nakuha na nga ng Ross ang kalamangan with under 2 minutes matapos ang naging basket sa ilalim ni Nocom. Na-extend nga yan sa 2 puntos ni Jonald Carito with under 1 minute matapos ang kanyang isang free throw made. Pero with 24 seconds ay nagkaroon nga ng and one play itong si Ian Sanggalang sa ilalim. Dahil nga dyan ay nagkaroon nga ng 1-point lead ng Hotshots. Though after nga nyan ay si Adrian Nocom naman nga nagkaroon ng clutch basket para ibigay sa Rain or Shine ang kalamangan. Bigo na nga magkaroon ng game-winning basket ang Magnolia Hotshots sa dulo. Kaya naman sa huli nga ay panalo ang Rain or Shine.